Okay, so thank you very much po, Brother Jude. So magandang umaga po sa lahat. So pinapaabot po mula sa Tanawan Anabaptist Church at saka po sa Sovereign Grace Baptist Church sa Santa Rosa, ang isang malugon na pagbati po dito sa mga taga Subangdaho, ano po, sa Mandawi City, ang Sovereign Grace Baptist Church. So tayo nagagalak every Wednesday nga, meron tayong Bible study sa Messenger. Ayan, talagang napakaraming mga blessing, mga questions. Talagang kagabi nga, katulugan, madaling araw na, alas 2, natulog. Sa dami ng mga topics na tinalakay, tanong, ayan po. Pero praise God, tayo nagagalak na tuloy-tuloy lang sa gawain sa Panginoon, mga kapatid. Diba ba? Tulad ng inawit natin, Silby is bright someday. So yan ang goal natin, Silby is bright someday. At yung inawit na isa, yung regarding sa the church that Jesus loves. So sino ba talagang church na iniibig ng Panginoon? No, yun ang question natin. So the church that Jesus loves. So ating tingnan ng text from the book of Ephesians chapter 5. Hindi na ako magpahaba pa. From the book of Ephesians chapter 5. Yan po, aralin natin po ito. Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Okay, so yun pong nasumpungan, Ephesians 5. Sabi po sa atin ng scripture, 5:25, husbands, love your wives, even Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy and without blemish. So the title is The Church That Jesus Loves. No, yung sabi dito na also Christ also loved the church. So even so, no? Christ also loved the church. So bakit kaya? No, yan ang ating bibigyan ng mga question, mga minamahal. So 3 puntos lang, mabilisan lang tayo, no? Yung gusto kong ibahagi sa inyo dito regarding sa ating topic. Una, yung sinabi sa atin, Jesus built the church He loves. Siya ay nagtayo, no human founder, no? Pangalawa, yung sinabi sa atin sa and gave Himself for it, Jesus redeemed the church He loves. Thirdly, yung sinabi that He might present it, sabi sa verse number 25, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So, Jesus sanctified the church He loves. So, yan po yung ating aralin, mga minamahal. Okay, let's pray. Tayo muna yung manalangin naman naming Diyos. Salamat sa inyong salita. Salamat sa mga kapatiran sa Cebu. Salamat po sa patuloy na gawain ng inyong pinagloob at umasa sa inyong patnubay paggabay sa pag-aaral ito. Kayong mata sa patuloy at no blessed, Panginoon, nabigyan ng glory sa aming harapan. At dalangin namin muli ang pag-aaral na ito, naway maging pagkapala sa bawat isa. Mahayag kayo bilang Diyos na soberano, makapangyarihan at sa inyong glory, power, and honor. At nawa, Panginoon, muli, dalangin namin ay pag-awan ng basbas sa aming pag-aaral na ito. Sa tiyang dalangin, sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so, napaganda. So, Jesus loved the church very much. No, why? So, una, sabi natin, He saved the church. No, He loved the church. He gave Himself. No, and He makes her holy. Paano? Cleansing. Hiwilugasan. No, sabi sa verse number na binasa natin, mga minamahal, sa pamamagitan ng washing, ng tubig na may salita. No, yun ang maganda ron, no? That He may sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That is the word of God, no? And then, may present that He might present it to Himself a glorious church. Na po, without having spot or wrinkle. Meaning, that's a chaste virgin, according to Paul in 2 Thessalonians chapter 11, verse 2. No? That I will present you, without spot and without blemish. So, number 1, Jesus built the church He loves. So, siyempre, no human founder, no? Sabi sa atin sa Matthew 16:18, mga kapatid, no? Kuha tayo ng text from the book of Matthew, chapter 16, and verse number 18. Okay, according to Matthew 16:18, and I say also unto thee, that our Peter, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, I will build my church. So, walang pangalan, my church, no? Ang tinayo. Actually, this verse, sa original language, yung saltang bilde, oikumideo.
Meaning, I will edify my church. No? Palalakasin ko aking church. Pero ang origin yan, mga kapatid, yung Mark chapter 3 verse 13. No, balik tayo sa Mark chapter 3 and verse number 13. Ito yung origin ng church. Mark 3:13. Okay, sabi dito, and he goeth up into a mountain, calleth unto him whom he would, and they came unto him. He ordained 12. So that is the 12 apostles. No? Take note, yung saltang calleth unto him. No, that is, ang salita na yan sa Greek word ay ecclesia. What is ecclesia means? That is ek and kaleo. That is to call, pagtawag. So, ang church ay to call. Kaya dito sa verse number 13, and calleth unto him whom he would. And take note, according to Apostle Paul, the first member of the church is the 12 apostles. Sabi nga daw na first apostles, second prophets. Iyan ang una. So kaya ang unang church ay 12. So ito yung start, no? At sinabi lang ba, I will edify. So ang foundation, rock. I will build. So the Lord Jesus Christ is the rock. So Peter, that is small stone. Thou art Petrus. Upon this Petra, I will build my church. Small stone, Peter. Upon this Petra, rock, the Lord Jesus Christ. So matindi ang foundation, mga minamahal, no? Ang ating Panginoon Kristo. Siya yung founder, siya yung foundation na nakita natin. So church began, saan nagpasimula? Beginning at Jerusalem. Kaya yung ating church ay important dyan no? Diba? Beginning at Jerusalem. So, kaya nakita nyo, no? Yan ang origin. So, in time of Moses, tabernacle. In time of David, temple. Exodus 26:1. Nababasahin ko lang mabilis. Exodus 26:1. Ang sabi dito sa 26:1, moreover, thou shalt make the tabernacle with 10 curtains of fine twined linen, and blue and purple, scarlet, with cherubims of cunning work, shalt thou make them. So, time of Moses, tabernacle, that is the dwelling place of God, the house of God. And then at the time of David, from the book of 2 Chronicles, chapter 2, verse 1, no? 2 Chronicles, chapter 2, and verse number 1. And Solomon determined to build an house for the name of the Lord, and an house for his kingdom. And Solomon told 310,000 men to bear burdens, and 4,000 to who in the mountain, and 3,600 to oversee them. So take note, you build an house for the name of the Lord. That is a temple. So Moses, tabernacle, David, temple, and then sa church age, ano po? The Lord Jesus Christ build. Sabi sa atin dito sa I will build my church, sa Romans 16:18. So si Moses, si Solomon, and then the Lord Jesus Christ. So sa panahon natin, no? So, ngayon, napakaganda yung church, mga kapatid, kasi ito po yung napaka-mystery. Kaya nga dead spot yan sa mga time ng prophets, hindi na nakikita yan. Wala silang, nakikita nila yung rapture, nakikita yung millennium, nakikita yung tribulation, pero pagdating sa church, dati ang dead spot. Wala silang nakita ng church. Kaya mystery yan no? Pero, nilibil sa atin, napakaganda na in our time, mga kapatid, ay ipinahayag yung mystery na yan, no? So, ngayon, paano natin, sabi sa Ephesians chapter 3 and verse number 5, mga kapatid, no? Ephesians sa New Testament, Ephesians chapter 3 and verse number 5, okay? Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So in other ages, sabi dito, was not made known. Pero ipinahayag sa apostol, in holy apostles and prophets by the Spirit. That is the church. Kaya napakaganda, special yan no? Yan yung para sa mga elect sa panahon natin ngayon, na mayroong church. At ang church ay ano po? So titignan natin, pag sinabi natin, ano pong makikita natin? Another mystery, Colossians chapter 1 verse 26, from the book of Colossians, chapter 1, and verse number 26, okay? Even the mystery
which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. So kayo yung pinahayag, to His saints, sa mga banal. Pero noong unang panahon, mystery. Kaya tayo, blessed. Bakit? Inihayag sa atin ito ng Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tatawagin ng mga servants sapagkat dinalaman ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Tatawagin ko na kayong ano po? Kaibigan, friend. No? Okay, so nakita niyo po, no? Yung mystery, napakaganda. Romans 16:25. Ito pang isang mystery. From the book of Romans, chapter 16, and verse number 25. Okay? Now to Him that is of power to establish according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Tayo po yan, no? Yan yung mga hindi pinaalam ng unang panahon. Dinalaman ng mga prophets, dinalaman ni David, dinalaman ni Moses, ni Abraham. Pero tayo, pinaalam ng Panginoon sa atin. Di ba napakaganda? Yan, special. Kaya kung tayo nasa church, napakaganda. No? At yan lang yung sinugo ng Panginoon, wala nang iba sa Great Commission. No? So nakita niyo po, Jesus built the church He loves, no? At ang church lang kapatid, kaya nga ito, wala tayong mga kumunono dito, mga showman dito, walang kung ano mga entertainments. Bakit? The spiritual house. Sabi sa 1 Peter, chapter 2, verse 5, no? 1 Peter chapter 2, and verse number 5. Ano sabi dito sa atin ni Peter, mga minama? 1 Peter chapter 2, verse 25, okay? Sabi ng Bible, for ye were asleep, going astray. Tama ba yun? 1 Peter chapter 2, verse 5. 25 binasa ko, sorry. Verse 5, no? 2:5. Okay? Ye also as lively stones, I'll build up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So ito po yung spiritual house, hindi yung building. A church is an organization born again, scripturally baptized. Ano po? Mga tao. Hindi building. Pag alis natin dito, hindi na to church. Church building. Okay? So, sino ang church? Tayo. No? Kasi may nagsasabi na yun daw church, ang typology, ang shadow, Old Testament, tabernacle. Na samantalang tabernacle, kahit na mga taas doon, mga holy, mga banal. Lahat ng gamit, kasanggapan sa tabernacle, mga banal. Tapos sabi daw, in the way, templo. Hindi po yung ibig sabihin. Kaya nga, ngayon, ano ginagawa niya? Pinakaganda na yung church building. House of God daw yung church building. Pambihira naman. Paano naging house of God church building? Kung tayo malis dito, at lumipat tayo, ang pagkasunod, doon naman tayo mag-service. O, di ang doon ang church. Tawa niyo yung point. Ang church sa bahay ni, may mga ganun, di ba? Church in the house of 4 verses siya sa Bible. O, diba? Kaya, spiritual house, anong gagawin sa church? Aba, spiritual sacrifices, mga kapatid. That no flesh, glory in His presence. Diba? Walang tao, isa lang ang matataas, ang Diyos lang. Pag may taong nataas, nakapambira, hindi malulugod ang Panginoon, ikapunta, kahit ang mga angels hindi pupunta sa church. Alam niyo ba, ng mga angels ay pumupunta sa church ng ating Panginoon sa Kristo. 3 verses siya sa Bible. Napakaganda, no? Na makikita natin na sila ay talagang para alamin ano po, yung tinatawag natin the manifold wisdom of God. No, napakaganda. 1 Corinthians 11:10. Una muna. 1 Corinthians, kaya that's why may velo ang mga babae. 1 Corinthians chapter 11 and verse number 10. That's why may velo ang mga babae, no? For this cause might the woman to have power on her head because of the angels. Sino ba ang head ng mga babae, di ba ang lalaki? The head of men, sino? Christ. And the head of Christ is God. So, ang mga angels ay, mas mataas yan sa tao. Kaya dapat, kung nandiyan ang mga angels, ano sabi dito? Oh! Di ba sabi sa verse number 11? No? So, yung mga babae dapat na sa verse 10. No? For this cause ought the woman to have power on head because of the angels. Kasi ang daming sumisimbang angels ngayon sa tamang simbahan ng Panginoon. Na walang laman na tinataas. Ephesians 3:10, no? Sabi sa Ephesians chapter 3, verse number 10,
ito pang isa, mga kapatid, no? Well, ang angel, hindi naman sila all-knowing, no? According to the, verse 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. So, hindi naman sila all-knowing. Yung tinatawag natin omniscient, ang mga angels. Pero, kailangan nilang malaman yung manifold of wisdom of God. Saan nila malalaman yon? Sa church. Kaya sumisimba sila. Nananambahan. Every Sunday. Nakita niyo po yun, mga minamahal. Noong napakitang bagay, yung sinasabi sa atin na scripture patungkol sa mga angels. Okay? And then, ano bang gusto natin makita dito? Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 1. Basahin ko lang itong Hebrews 3:1. Mas maganda yung puro verses tayo, mga kapatid, no? Kasi yan ay Bible talaga ng papaliwanag sa atin eh. Hebrews chapter 3 and verse number 1. Okay lang sabi ng Bible. Wherefore, holy brethren, partakers of the homely calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he had builded the house, had more honor than the house. So, ang Diyos na kayo ng mas more honor, ho? Ang church, no? Verse 4, for every house is builded by some man, but he that built all things is God. And Moses very was faithful in all his house as a servant. For testimony of those things which were be spoken after, but Christ, verse 6, take note, mga kapatid, but Christ, a son over his own house, whose house are we, tayo. Tayo po, ho? Whose house are we? Hindi yung building. No? If we hold fast the confidence and rejoicing of hope firm unto them. Kaya mga kapatid, iba yung tinayo ni Moses sa Old Testament. No? That is another house. At ang tinayo ng Panginoon Kristo sa New Testament, that is another house. Hindi po yung continuation ng kay Moses. Magkaiba. More honor ang sinasabi ng Bible sa church ng ating Panginoon Kristo na kanyang itinayo. Kaya hindi pa nakakahiya naman sa mga angels. First of all, sa ating Panginoon, kung mali-mali gagawin natin dito. Sa church, diba? Nakakuha niyo po yun. Kailangan siya yung magiging tayo, masarap na samyo. Halimuyak ng isang mabangong aroma sa harap ng Panginoon, yung ating pagsambang ginawa. Hindi yung Panginoon tinatakpan ng tenga, hindi ko pakikinggan ng tinig ng iyong mga awit. Diba? Nakakalungkot. Kasi tayo, natutuwa naman na nakarating tayo dito at may nanindigan sa Cebu na ganito. Kahit sa Bacolod, meron din. Hindi naman marami, pa isa-isa lang. Bakit? Ang tao ayaw ng katotohanan eh. Diba? Sabihin mo kasi nungalingan, patok na patok yan. Pero sabihin mo truth, ayaw. Diba? Tayo naman, according to the scripture, lagi sinasabi natin. Natanda ko lang sinabi ni Pastor nung siya ay nasa pa doon sa Isabel. Bago kami nag-meet, mga 2 years sa Santa Rosa. Pero nung nasa Isabel, doon siya. Nakapag-pastor din doon siya, 6 months daw, pero umalis din, punta ng Davao, sa Semen, no? Tapos, doon, nag-church 2 years. Mas okay daw doon. Sabi, mas okay. Yun ang no? Sabi sa akin, mas okay. Tapos, nung nadestino dyan sa Kabuyao, no, dyan siya sa hauling no? Yung hauling ng mga tracking dyan. Pastor Ed, nakasimba sa amin ng 2 years. Sabi niya. So, kala ko tama, mas okay pala dito. Tayo, wala akong tayo naman basta tayo, kung ano lang yung Bible Tapos tatalo sa bidding yung company nila, pinapunta siya sa Manila para doon sabi, hindi, uwi na lang ako kasi may dalawang anak pa ako sa Cebu. Ang kasama lang doon, si Leonie, tsaka si Walden, maliliit pa yun. Na ito, si Jake, tsaka si Katrina, no? Dito kayo Kasi babalik na lang sila sa Cebu. Sabi, basta may problema. Ano problema? Wala kaming sisimbahan. Sabi balik ka na lang doon sa ganyan. May sabi ako siya, sabi, ayoko, hilaw doon wala pa. Yung problema, saan sisimba? Di nag-meeting ng church. Pag meeting ng church, di inordain na preacher para magkaroon ng Bible study sa bahay. Yan ang pasimulaan yan diba? Wala mo tayo sa layo ba naman ng Santa Rosa at ng Cebu? Ano gagawin natin?
O tayo lang, sa turo lang tayo ng turo. Kung ano yung nasa Bible, yun naman. O, ang sinasabi ko, yung mga sobrang guys na pinuhantahan niya, o, nasa na ngayon, di wala na, nag-Armenia na. Pero no, may manifestation na. Kasi bakit daw mali? Naglalaro ang simbahan. May mga Bible drill, may mga kung laro-laro. May laro ba naman? Naglalaro ba mga apostol? Wala namang spiritual sa laro eh. Sabi, mas magaling bumuklat ng Bible yun. Ang bilis eh. Ano, talo ka. Mas magaling ako. O, di ba ganyan, kagtsawang pa eh. That no flesh in glorious presence. Wala dito ang competition na, walang competition na salaman, mga kapatid. Kasi wala tayong lahat ay ano, isang ating common denominator. Ang ating common denominator, depravity. We are totally depraved. Walang bida dito. Biyaya lang ng Panginoon, narito tayo. May utang na loob kayo sa akin, wala. May utang na loob sa'yo, wala. Kanina ang ating pinagkakautangan ng loob? Sa Diyos lang. No, bibigat. Kung wala ako, may ibang gusto gagamitin kasi mayroong tupa rito. Pasalamat lang, ay ako yung ginamit ng Panginoon. Pero hindi ko, para sabihin may utang na loob kayo sa akin, wala pa mga kapatid. Biyaya lang ng Panginoon niya. At ngayon nga, nagpapasalamat kami na inopen ng Panginoon ng Mindanao. Sino magkakalang bubuksan ng Panginoon niya? Hindi sa hinagap eh. Hindi natin naisip yan. Pero, come over. Sa ano pa nabagan? Come over into Mindanao and help us. Nananawagan sila. Ano ang ating motto? We bring food, we bring pictures. No registration fee. Yung ba namang lang siya, pababayaran pa sa dadala, pambihira naman. No foreign support. O, diba? Sino magtutulong-tulungan? Tayong mga local churches dito sa Pilipinas. Natutulungan tayo. Biniyaan na tayo ng Panginoon. Aasa pa ba tayo sa Amerikano na hihingi palagi tayo? Kawawa naman siya. Naka-wheelchair na nga yung mga Amerikano tumulong sa atin eh. Sapat na yun. Mga kapatid. No, so hindi siya sabi natin. Ang Diyos ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos nagtayo niyan, sa kanyang kaluwalhatian yan. At siya yung bida rito sa simbahan ng Panginoon, no? Walang bida. At saka yung church na tama, mga kapatid, binapreserve ng Panginoon niya, iniibig niya yan eh. Diba? Hindi niya yung pababayaan. Meron siya preserve. I will put my prayer into your hearts upang ano? Upang hindi kayo magsiniwalay sa akin. O, diba? That's preservation. Okay, so nakita niyo po, yung sinabi ito sa 1 Corinthians 10:32, itong distinction mga kapatid. 1 Corinthians 10:32. 1 Corinthians chapter 10, itong ipagkakaiba nung sinasabi ko. 1 Corinthians chapter 10 and verse number 32. Okay, nakita niyo po. Sabi rito, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Merong Jews at merong church of God. So, yun ang difference. Okay? So, pangalawang puntos, Jesus redeemed the church He loves. Tinubos na ang iglesia na kanyang inibig. Sabi sa atin, He gave Himself for it. Diba? Sabi sa text, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. So, yung iniibig ng Panginoon, inalayan niya ng kanyang buhay. No? Yun ang napagandang bagay. Christ died for His church. Acts 20:28. Very particular, mga kapatid. From the book of Acts, chapter 20, and verse number 28. Anong sabi ng Bible? Take heed, therefore, unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Ang church ay ano? Tinubos na ng kanyang dugo. Christ died for His church. Ganyang kahalaga kasi iniibig niya yan. Siya ang nagtayo yan. Nakita niyo po yun. Kaya, kung papasok tayo sa particular redemption, church lang ang tinubos. Pagkamat sila, hindi ko sinasabi na sa church ang kaligtasan. Meron ang wala sa church, save eh. Pero isang pribehyang na masig tayo at nasa church pa tayo. Kasi meron sabi, Panginoon, may nangangaral doon. Sabi ng Panginoon, bayaan niyo sila. Ang dilaban sa atin ay sumasa atin. Wala sa church yan, diba? Pero nangangaral din ang pareho ng pangaral nila. O, di save din nyo. Kakampi natin nyo. Hindi yun laban sa atin. O, diba? So, yun siya sabi natin. Hindi natin siya sabi pag ikaw, just lang, pag nasa church ka, ligtas siya, wala tayong ganun turo. Mga minamahal. Okay, so nakita nyo po, yung sinasabi sa atin ng Scripture regarding sa Christ died for His church, mga minamahal. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18, anong halaga ang pinangtubos? Precious, mga minamahal. 1 Peter chapter 1, dugo niya no?
Ibang klase. 1 Peter chapter 1 and verse number 18. Nakita niyo po yan. Sabi ng Bible, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, for your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without spot and blemish. Sabi ng Bible. So, precious, by the precious blood of Jesus. Ganyan halaga, precious, napakahalaga. Hindi ng bato, ng pinto, o ano paman, no? Kundi ng mahalagang dugo. At yung pagtubos, very particular sa lahat ba yung dugo? John 10:15. Sabi sa John chapter 10, sa lahat ba? John 10 verse number 15. Okay. Sabi dito, as the Father knoweth me, even so I, the Father, and I lay down my life for the sheep. Kaya niya binibigay kanyang buhay. He gave His life for His sheep. Paano kung hindi sheep? Verse number 26. John 10:26. But ye believe not, because ye are not of my sheep. Paano yung hindi na ng paltaya? They go. Namatay si Jesus sa goat? Never. Hindi nga kikilala yun eh. Kung tupa, ito, 27. But my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang tupa, mga kapatid, harangan mo ng sibat yan, hindi mo kayang pigilan yun ng pagsamba. Kahit nasa bundok yan, bababa ng bundok yan para sumamba. Bakit? And they follow me. My sheep hear my voice. Hahanapin niya ang tinig ng Panginoon. No? Oh, para no? Para pakinggan. Kasi yun ang pagkain niya eh. Ako ang tinapay, ang kumain sa akin. Diba sabi naman, ako ang tubig, ang minom, ay magkakaroon ng ano? Overflowing. Mula sa loob niya iagos ang tubig na buhay. Kaya po yan. Kaya nga, spiritual yan, napakaganda. Nilihim kay Moses, nilihim kay Abraham, nilihim kay David. Kaya niya pinahayag sa mga saints sa panahon ng biyaya. Kaya napaka-biyaya natin. At last 2 minutes, umabot pa nga sa Philippines. Napakaraming Baptist ngayon, pero I'm sure, Baptist talaga. Ang ginawa, kung di magpayaman na magpayaman. Nakita niyo po, napakalaking diferensya. Lalo ngayon, nasa ano na tayo, last of the last days. Ito yung sabi ni Virgil, last of the last days na tayo. Mga kapatid, perilous come, eto na yun. Kaya, ano tayo no? Daging ano tayo, mga kapatid, kasi dumating ang Panginoon, diba? Ang buhay naman, di naman dito, ang buhay talaga sa kabilang buhay, forever and ever and ever and ever. Dito mabuhay tayo 100, okay na diba? Kung 100 buhay, okay na rin. Pero, yun, makakuha ka ng 100. Magkano ba binibigay ng gobyerno pag 100 years ka na? Meron ganyan-ganyan diba? Pero, wiki lang yung 100 years. Life is brief. It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Sigit lang. Pero yung forever and ever and ever, nakapambera. Talagang napakagandang buhay kasama ang Panginoon, mga kapatid. So, nakita niyo po, Jesus redeemed. So, kanyang tinubos. Ang church, siyempre, ang laman ng, ang nasa loob sa church, ang church ay tupa ng Panginoon. Christ died for His sheep. At isa pa. Tingnan niyo po itong verse na ito, nababasahin ko, mga kapatid. John 15:13. John 15:13. Sabi sa John, chapter 15, and verse number 13. Anong sabi niyang scripture? Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. So ano tayo? Hindi na tayo kaaway, mga kapatid. Kaibigan na tayo ngayon ng Diyos. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Tatawagin kayo kaibigan sapagkat ipapahayag ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Napakaganda, diba? Yung paalaman ka ng Panginoon na tayo laging be ready to give an answer. Handa tayo lagi sumagot na ang prinsipo natin sa pagsagot, pag walang verse, mali ang sagot. Laging supported by the scripture tayo, according to the scripture. Ganun po yun. Hindi tayo nag-i-invento rito. Okay, pag nag-QBS, talagang public, worldwide. Wala tayong nililihim. Gumagawa ba tayo sa isang sulok lang? Sa lihim, hindi, hayag. Let your light so shine before man. Dapat gano'n. Sabi ko, kung mali ako, i-decorate nyo ako. Kaya lang, pag kinorek nyo ako, may verse. O, diba?
Tayo naman, hindi naman tayo para makipagdebate. Pag ang tao, alam talaga, sarado, naawa tayo. Sabi, wala na tayong tigilan na natin. Kasi, hindi na maganda, diba? Kasi pag hindi talaga na-open magkabay, hindi talaga tatanggapin to. And sabi sa anong pagkakilala niyo sa akin? Sabi nila, ikaw daw si Isaiah, ikaw daw propeta, kayo, mga alagad. Diba? Sabi nila, anong pagkakilala niyo sa akin? Ano sabi ni Pedro? Panginoon, thou art the Son of the living God. Oh, thou art the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ng Panginoon? Mapalad ka, Peter, hindi pinahayag ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Revelation niya. Kaya ang tao, hindi mo pwede pilitin sa doktrina natin, hindi tayo namimili. Kung buksan ng Panginoon, praise God. Kung hindi buksan ng Panginoon, praise God. Kasi, sovereignty, kung ano gusto niya. Ganun po yan. Walang pilita. Kaya kung tayo sa panahon na to, buti pa nga, sa Cebu, may ganito Sa Bacolod, napakadami namin Bible conference doon. Naku, hindi na mabilang ang Bible conferences na gawa namin sa Bacolod. Ang dahil na rin pastor na sumama Pero isa lang pala tumayo. Yun, yung Calabada City. Kung hindi pa na-open si Balisit, wala. Hindi na kami pupunta ng Bacolod. Sino pupuntahan namin doon, diba? Merong tupa pala doon. Yun. Kaya tayo natutuwa. Isang kaluluwa lang. Ang sabi ng Bible, ang mga anghel sa langit ay nag-aawitan dahil sa isang kaluluwa. Diba? Ano na yun yung merong isang kaluluwa? Ano na sa atin ng Panginoon nyo? Kumbaga, Panginoon, okay na yun. At least, merong naligtas sa panahon nga ni Noah, wawalo. Ang naligtas, 100 taong nangaral. Mga kapatid, 1 year nangaral. Ilan lang ang naligtas, wawalo. Diba? Nakita niyo po yun. God's sovereignty, mga kapatid. Sa church age, tayong pinahayagan. Lihim sa panahon nila, pero pinahayag sa atin. So, ang church ay binubuo ng mga tupa at kaibigan ng Panginoon. Kaya sa church, anong may na-expect natin? Langit. May problema, siyempre. Sabi ng Bible, hindi naman nawawala ang problema. Pag-alis ni Pablo, sabi niya, babangon ng mga, ang mga lobo. Hindi lang sa labas, pati sa loob. Di ba may prophecy sa church? Labangon ng mga lobo, hindi lamang sa labas ng mga lobo ay talaga, tapos sa loob meron din. Akala ko nung araw, mga kapatid, yung mga arminya ng mga baptist nung araw, parang yun yung kami noon, nagba-conference sa Manila Ngayon, hindi ka makakonference, galit sa amin O dahil lang sa doktrina, di ba? Punta kami dito, kaya kami nagpunta dito sa parting Visayas Ayun, tinanggap. Okay, daming dumadalo. Pero hindi naman lahat na open. Ilang sinasabi natin, hindi talaga tatanggapin ang truth. Pasalamat ka lang tayo, may binubuksan pa ang Panginoon sa panahon natin. Meron pa. Sa Amerika nga, ano pa sa Amerika ngayon. Pamilya na lang. Nakita niyo yung service nila Matthew Step. Pamilya na lang. Pambira, ang laki ng Amerika, pero konti-konti. Pero binubuksan pa, pamilya na lang. Tayo dito, simbahan pa binubuksan ng Panginoon. Lord willing ang Panginoon, magbukas pa dyan sa Davao, inopen ng Panginoon Davao. Malapit na tayong dumating dyan, mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon, Lord willing, anong dadalhin natin? Gospel. Kung bubuksan ng Panginoon, okay. Kung wala, hindi mo tayo mamimili. Ewan kung bakit natatakot sila pumunta tayo ng Davao. Hindi naman tayo lobo. Tayo ay tupa. Matakot sila. Tayo dapat matakot sa mga lobo. Diba? Balik ka din. Pero yung tupa pupunta ron, natatakot ang mga lobo. At umaalulong na. Kaya na, talaga nag-aulong na. Kaya na, ang mga tupa. Diba? So mga kapatid, tayo, wala. Kung hindi mabuksan, hindi man ito pinipilan. Diba? Biyaya lang pa, pag binuksan pa, di makakasama natin yan. Kaya ang ganda niya, mga kapatid, na-open sila, hindi sa pera. Hindi sa pera. Sabi sa Pastor Ed, kaya lang hindi kumana kasi, Pastor Ed, sabi sa akin, so Pastor, bakit? Doon sa away yung dalawang pastor. Bakit? Yung isang pastor may nasiraan. Nung nagpabaptize, hindi sa kanya. Doon sa isang pastor. Kasi malaki support. Away, hanggang ganyan, magkaaway ng mortal yung dalawang pastor. Saan na-open niya? Sa pera. Kasi tayo dito, yung mga na-open dito sa atin, binibigyan natin ng pera. Sa iyo na lang ibigay, may trabaho naman kami. Ang asawa ko, may trabaho naman. Ako, may trabaho naman. Sa iba nyo na lang ibigay. Saan ka nakakita ng gano'n? Diba? Hindi na-open niya sa pera. Ayaw tiyatanggihan nga pera.
At saka wala naman tayo pera. Wala naman ano. Kaya may gustong tumulong. Yun, pinapabot yung tulong. O, diba? Tinatanggihan. Kasi sana naman sila sa walang support. 11 years na walang support. At saka 7 years. Sana naman sila sa walang support. O, diba? Tinatanggihan. Kaya mga kapatid, natutuwa tayo na open talaga. Hindi yung open lang na sumama sa atin dahil lang sa money. No, kasi, pag sabi mo kasi ganyan mga kapatid, ito po yan no. Ang iglesia kasi ng Panginoon, mga minamahal, babasahin ko itong sinasabi sa atin sa, anong sabi ng Bible? Sa 1 Timothy 3:15, no? 1 Timothy chapter 3 verse 15. Itong sabi ni Pablo kay Timothy. 1 Timothy chapter 3 and verse number 15. Okay? Ang sabi ng Bible, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, ng church, house of the living God, pillar and ground of the truth. Kaya ang church ay depository of truth, bangko ng katotohanan, na hindi nakukurap. Nasaan ang katotohanan? Nasa church. Yun ang yaman natin. God chosen the poor in this world, rich in faith. Mayaman sa pananampalataya. Yun ang yaman natin. Ang Panginoon nga, mayaman ba ang Panginoon? Mayaman sa langit. Siya na mayaman, naging mahirap, upang tayo na mahirap yumaman sa pananampalataya. Buti pa daw ang ibon may pugad, nest. Pero ang anak ng tao, walang kahiligan na kanyang ulo. Ngatan niya po yan. Tapos yung mga simbahan ngayon, pakabonggahan. Diba mga kapatid? Wala tayong magagawa. Pinili, mahihirap Ano gagawin? Expect din mo sa church? Di ganyan talaga no? Okay, so nakita niyo pa po ito. So, yung binanggit sa 1 Timothy, tapos binanggit yung Spirit of Truth, ang maganda sa atin mga kapatid, ginagayad tayo ng John 16:13. May nagagayad sa atin. John chapter 16 and verse number 13. John 16 and verse number 13. Anong sabi ng Bible? Howbeit, when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall speak, that He will show you things to come. He will guide you into half-truth, 3/4, no. He will guide you into all truths, mga minamahal. Buong katotohanan, igagay tayo. Kaya, sa church, sa Panginoon, ang mali, walang puwang ang mali. Saan tayo pinalaya? If you know the truth shall make you free. From what? That is free from error. Free from sin. Free from the work of the devil. Kasama yung error. Sabi, pinalaya ka sa kasalanan pero sa damakmak ang error. Pwede ba naman yun? Sabi mo, ligtas ka. Buhay demonyo naman. Kasi ang ligtas, nagpe-persevere yan sa holiness, sa godliness, sa righteousness. Diyan yun nagpe-persevere. May manifestation. Kaya kapag nagbaptize ka ipakita muna ang bunga ng pagsisisi. The fruit of repentance. Di ba? Dapat may bunga. So mga kapatid, ipapasalamat tayo kasi hindi naman tayo magagawa without the Holy Spirit. Without me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Ang Spirit tumira, ang bungay pag-ibig, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kaamuan, pag-ibig. That's fruit ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya bakit ganito na tayo umaksyon? May pag-ibig na, merong pagpapahinuhod, may kagandahang loob. Holy Spirit yung paggawa ng Holy sa buhay natin. So napakaganda niya, kaya nagmamanifest yan. O kaya nga tayo pag tayo nagsishare, puro wala nang halos. Parang ayaw natin matapos sa sharing ng mga katotohanan. Daming tanong, diba? Ang ganda pag-usapan yan O, kung di na ko inanto kagabi, abutin tayo ng 4. Sasabihin ko sa inyo, hanggang 4 madaling araw. Kaya lang mukhang nakapwesto akong maganda na gano'n Parang hindi kakaway na ako ng ganyan na kumakaway na Sabi ko, kailangan na bumigay na ako. Sila tuloy pa. Ilang mga kapatid. So, ano pinag-uusapan? Di ba katotohanan? Katotohanan naman pinag-uusapan natin. Mga kapatid. So, napakaganda mga kapatid. So, last point na gusto kong makita. So, redeem, no? Nakita niyo po yun. Jesus redeemed the church He loves, no? Iniibig niya yan, mga kapatid.
Mahalaga yan sa kanya. Kaya, ang church ay katotohanan, ang doktrina niyan, mga kapatid, kaya nga take it to your doctrine, no? Maingat tayo sa turo natin, kasi ang turo natin ay doctrine. Nasabi ni Pablo, preach in season, not of season. No? Hindi lang teach and do. Sabi ni Paul, diba? Sa doktrina natin, teach and do. O kasama buhay. Nagtuturo ka, kasama ng buhay mo, binubuhay mo yung turo. Hindi yung turo ka lang, wala yung buhay. Hindi pwede yun. Actions speak louder than words. Mas malagas ang sigaw ng buhay natin. Na mga minamahal. Ganyan po yan. Kaya hindi pwede sasabihin mong na-open ka pero puro mali pa rin. Hindi tayo naniniwala doon. Yung Confession of Faith nga, kung babalikan natin na 1689, signatories. O ano sabi nila? Alam sila, 100 churches from London, England. O kailan yun? 1689. Second London Confession of Faith. Ano sabi nila? Denying Arminianism. Binabakbakan na nila yung panahon na yan. Tayo ba bago sa atin? Tayo din, ganun din. Tumatayo tayo na pag Armenia, flesh, hindi natin yan tatanggapin, mga kaminamahal. Pwede ba natin tanggapin yung wala naman sa Bible? Ikaw, pakanin ka ng buto. O mga, ito ang buto ng manok. Kain. Nakakainin mo yung buto? Hindi, diba? Yun ang gusto ng Armenia mo, pakain sa atin yung mali eh. Hindi natin tatanggapin yun. Ano gusto lang natin? Yung tinig ng Panginoon, may sheep yung may boat. Pag hindi na tinig ng Panginoon, tinig na ni Soriano yan, tinig na ni Kibuloy, na nagtatago hanggang ngayon, ang Son of God nagtatago. Diba? Ay, talagang Son of God nagtatago. Ang Panginoon, hinuhuli. O, sabi ng Panginoon, hindi pa oras niya. Sabi ng Panginoon, pag siya ihuli, tumatakbo. Tatago siya. Diba? Yun, hindi pa oras eh. Pero nung oras na, hayo kayo, gising na. Gising na kayo, dumating na ang oras ko. O, diba? Anong sabi niya kay Judas? Judas, gawin mong madali. Halik na. O, diba? Yun naman talaga yung sign eh. Ang sabi usapan, yung halikan ko ha, yun ang huhulihin nyo, yun ang boss namin. O, yun ang usapan, yun ang sign, kiss. Judas kiss. Kaya nung dumating na, alam na Kristo na hahalikan, Judas, gawin mo madali. O, kahit ba sa inyo, gawin mo madali. Halikan mo na ako. O, nung halikan siya, dakit, ang Panginoon. He gave his life. Para sa mga tupa, mga kapatid. Para sa inyo, para sa akin, ha? Di ba napakaganda yan? Wala naman tayong ginawa. May ginawa ba tayo? Tumanggap ba kayo? Pag kayo tumanggap babalik tayo sa Arminian yan. O, di ba? Wala tayo. Ang Diyos ang gumawa. It is God that works. So yung, paano na nampal tayo si Lydia? At binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia. O, di ba? Yun po yun. Hindi ang Diyos ng Bible ay kakatukin ka. Sige na, tanggapin mo na ako. Sige na, nakikiusap ako sa'yo, please. Kaya papasukin na ako sa pinto. Saan ka nakita ang Diyos na gano'n? Walang gano'n na Diyos. Ang Diyos natin, pag gusto niyang sarahan, sarado yun. Pag gusto niyang buksan, bukas yun. Yung Diyos ng Bible. Hindi siya pwede makiusap. Sapagkat meron na siya pinili before the foundation of the world. Diba? Acts 16:14, at binuksan ng Panginoon ang puso niya upang maunawaan ang sinasalita, ang mensahe, yun po yun. Kaya yung Diyos natin, mga kapatid, hindi yan mahinang Diyos. Hari nga ng mga hari. King of Kings, Lord of Lords. The only potentate, no? Last point, no? Ito, tatapusin natin to. Last point, mga kapatid. Ang last point ko dito, Jesus sanctified the church he loved. Di ba yung binasa natin sa ating text, mga kapatid? Ephesians chapter 5 and verse number 26. Ang sabi sa Ephesians chapter 5 and verse number 26, okay, nakita niyo po yun. Ang sabi doon, 27, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So anong goal natin, mga kapatid? She'll be His bride someday. Hindi natin sabihin, bride kami. Naku, baka hindi mangyari, baka nagyabang tayo. Diba? Sana ay maging bride kami ng panahon someday. Dapat gano'n. Paano? Ayun. Sapagkat hinugasan tayo ng dugo. By the washing of the word, by the washing of water, na may salita. Sabi ng Bible. Upang maging ano? Without spot, without blemish, sanctify and cleanse it, with the washing of water, by the word. So, ang salita ng Diyos kaya napakahalaga nito eh. Yun ang magsasanctify sa atin, John 17:17, no? Ang sabi po sa atin sa John
chapter 17, and verse number 17. Kaya napakahalaga ng Word of God. John 17:17. Okay? Ang sabi ng Bible, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Dapat katotohanan, yung salta ng katotohanan. Hindi yung salta ng kung sino man yung nagsabi. Salta dapat ng Diyos. Doon tayo masasanctify. O, diba? No? Nakita niyo po? So, the Word of God. Yung tayo ay, that is dalawang bagay mga kapatid. Yung tinatawag na perseverance. Kaya ka magpe-persevere, magpapatuloy. Kasi merong sinantified ka na ng Panginoon. Yung sinasabi ko sa inyo kayo na, Jeremiah 32:40, ganito yun mga kapatid. Sabi sa Jeremiah 32:40, ito po yun, no? From the book of Jeremiah, chapter 32, and verse number 40, anong sabi dyan? Okay? And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them, to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. So ano nilagay ng Panginoon sa atin? Takot. Mga kapatid. Kayo tayo takot. Sa pastor? Hindi. Kayo takot ang pastor? Sa member? Hindi. Kaya senador ka, kaya sa kalupalo pumunta, kaya tag-isa ka, takot ka sa Diyos na gumawa ng kasalanan. Ano sabi ni Joseph? Sapagat ako'y natatakot sa Diyos. Di ba siya araw-araw tinutukso ni Miss Potiphar? Oh, tapos nung siya nahila sa damit, napilas yung kanyang damit, ano nangyari? Rape ang kaso. Takot sa saka, gumawa ng kasalanan. Hindi siya takot kay Potiphar, takot siya sa Diyos. Yun ang magandang bagay ito mga minamahal. Napipresent tayo, may takot. Nasaan siya? Nasa Egypt. Walang nakakakita. Sa bahay ni Potiphar. Kung libre-libre, pero ang Diyos na nakakikita ng lahat. Ganun din tayo sa panahon natin. Kaysa tayo nalatakot tayo sa Diyos. Kaya, ako nga kung 10 years, magte-10 years akong, di ba namatay si Sister Susan, 2030, napakatagal na. Ang daming tukso. Si Pastor balo, ganyan-ganyan, ako pambay. Tapos yun, Panginoon lang nagpe-preserve. Diba? Sabi ko, kung di darating yung right woman, sa right man, magdaan na lang ako, yunok na lang, yunok. Mag-yunok na lang. Ano ba, hindi? Maganda, magpari na lang ako. O, diba? Diba? Kasi nga, wala right woman sa right man, dapat. Kasi kung napangasawa ko naman ang believer, baka wala naman ako rito. Una-una, mandisiplina ako ng simbahan. O, diba? Sayang naman yung takot nga ako sa Diyos Pag ako nalis sa pulpit, patayin mo na ako. Hindi nga. Give me pulpit or give me death. O, diba? Kasi pag ang pastor hindi nakapag-preach, yun ang kagalakan ng pastor. Yun ang nilagay ng Panginoon sa mga pastor, kaya masaya na mga aral. Kasi may nilagay ng Panginoon na joy, mga minama. Yayaman tayo dito? Hindi. Tayo pa nga yung nagbibigay. Ako ba, yayaman dito? Hindi naman. Kaya lang kami nakabahay, di kaya nagtitrabaho mga anak ko. Sila kumuha ng bahay. Ako, okay na walang bahay, diba? Ang bahay ko naman, nasa langit. Okay, kumuha ng bahay Tapos, wala naman yung pension. Namatay Susan 20 days sa service walang nakuha. Saka nakakita. May utang pa kami nagbabayad ako sa jeep. Kumuha kami jeep. Kasi ayaw humingi sa church. Gusto ko, sa kami magagaling. 80,000 nag-loan sa GSIS. Binabayaran ko, ayaw kunin. Bada pala kakagkisin daw sa DepEd. Sa madaling sabi, inaabot ng 300,000, hindi kinakaltas. Namatay na yung utang, may 300,000 pang utang. So, ibig sabihin, quits na. Kasi, yung utang mo, yun ang 23 years, walang nakuha sa yung burial, wala So, wala talaga. So, anong gagawin? God will provide. Diba? Kailangan magtrabaho ka. Trabaho. Tapos sa mga anak, hindi kinuha sa church. Diba, mga minaka, kasi God will provide. Ang Panginoon, nagbibigay naman niya na kailangan productive at saka yung gagawin mo yung kanyang kalooban. Diyos ang bahala. Diba? Yan, nakatapos. Sila naman yung nagbibigay sa akin. Hindi naman hinihingi. Papa, ito, panggatas mo. Papa, panggatas mo. Dapat Papa, panggatas ng anak ko. Diba, nakakahiya naman yung nakakalungkot yung ang anak mo may mga
mga asawa ngayon, nakahingi pa ng gatas sa tatay. Panggatas, diba? O kung pinara ng mga anak mo, hindi mo sila pinabayaan. Papa, panggatas mo. Yun yung sabi natin mga magawin, provide. No? Pag, sa Diyos ka lang nga, sa Diyos ang bahala. Huwag tayong matakot sa, kung kanigay sa Panginoon. Ano kayo pagtanda ko? Ano kayo? Tatakot. Tayong matakot, mga kapatid. No? Ang Panginoon ang bahala. Sabi ng Bible, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Di po? Meron naman tayo, hindi naman dito ang buhay lang sa langit, forever and ever and ever. Ako, gusto kong ubusin ko ng buhay ko dito sa gawain na to. Ako, presidente sa amin ng merong 50 years na kami sa reunion bonggang-bongga. Ako, inaasahan niya, sabi ko, hindi muna ako, resign na muna ako. Kasi nagkasakit niya. Gusto kong gugulay, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, talagang todo bigay tayo dito, mga kapatid, diba? Dito na maupos ang buhay natin sa gawain ng Panginoon. Di ba napakaganda niya? No? Okay, so, Jesus sanctified the church He loves, no? Tatapusin natin to. So, meron niyang preservation sa holiness, sa godliness, diyan niya magpe-preserve, at merong perpetuity, mga kapatid. Sabi ng Bible, magpapatuloy, tuloy-tuloy yan, mga minamahal, no? Sa katotohanan. Kaya yung sinabi ng Panginoon na Great Commission, ako'y sumasayo palagi hanggang sa katapusan ng salibutan. Diba? At ano pa sinabi sa text natin sa Matthew 6:80, and the gates of hell shall not prevail against him. Hindi kayang hadlangan ng pintuan ng impyerno ang simbahan ng Panginoon, ng tumba ang pintuan ng impyerno. Ganyan po yan. Tuloy-tuloy tayo. At ang isa pa, yung sinasabi natin, kung gagawin natin, basahin ko na, tatapusin ko na po ito. No? Sabi sa 1 Corinthians chapter 11, 1 Corinthians chapter 11, verse number 26, anong sabi doon? For as ye open tuwing, madali, no, lagi. For as often as ye eat, drink this bread, drink this cup, ye do shew the Lord's death till He come. Ang Lord's Supper ay church perpetuity. Gawin nyo ang hapon ng Panginoon hanggang sa ako'y bumalik. Okay? Lagi. As often as ye, lagi. Hindi yung sa isang taon, isang beses lang. Lagi yung gawin. No? Oh, so, ano gusto natin makita? 2 Corinthians 11:2. 2 Corinthians 11:2. Ano sabi rito? Ayan ang sabi ni Pablo. Kaya magpapatuloy, hindi pwedeng hindi magpapatuloy. 11:2. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. May harap ko kayo na walang dungis at walang kapita, chaste virgin sa ating Panginoon sa Kristo. Ang Korinto, na dati napakakarnal, ngayon ay matured na. Basahin niyo 1 Corinthians chapter 6, ang daming kasalanan, ngayon ay matured na. Ephesians 3:21, eto na. Ephesians 3:21, ano gagawin ng church, mga kapatid, na sinangtify ng Panginoon? Itong gagawin. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Hanggang sa kahuli-hulihan ng panahon, magbibigay ng glory ang church. Ayan, sabi ng Bible. Bakit? Yan ang iniibig ng Iglesia ng Panginoon Kristo. Nasaan yun? Sino yun? O, diba? Ako talagang siguradong kami. Kung hindi kami magkakasala, ang church, hindi magko-compromise, someday, sana maging break kami ng Panginoon. At ngayon din, siyempre, gusto natin dito sa kaya nga, gusto kong pumunta dito, kahit na tayo nag-meet weekly, through messenger, Bible study, ang dami pa rin tanongin, no? Kagabi, diba? Mamaya, siguro, ang dami pa rin tayong tanong. Okay yun. Ang masama, wala tayong may sagot. Diba? Pero tanong ng sagot. Okay. So, mga kapatid, yun po yung goal natin dito, no? Tuloy-tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Biyaya lang na inopen pa tayo ng Panginoon dito. Kung hindi, wala tayo. Diba? Palad pa nga tayo. Last 2 minutes. Hindi lang basta tayo yung Baptist na Armenian. Hindi Sobrang geyser muna natin. No, talagang dinidepensa natin ng katotohanan. Ayaw natin, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Hindi natin pababayaan. No? Tuloy-tuloy lang tayo sa laban na to. Fight, a good fight of faith. Dapat ganon. No? So, ipakita natin na sa generation natin, mayroong mga tumayo sa katotohanan.
Sa Cebu, kayo dito sa Bacolod, meron din. Hindi dalawa, isa lang. Isa lang kayo dito. Diba? Okay na yun. Sa Batangas nga, isa lang din kami. Napakalaki ng Batangas. Paano gagawin natin? Buti nga, sa Asia, merong tinawagan pa, Philippines eh. Sa China, meron? Wala. Indonesia, maraming Baptist, pero Armenia. Ano ginawa ni Brother Sid? Pupunta sa Thailand, Taiwan, o ano yung meron daw silang Baptist doon? Yung pastor, pag pumunta doon pag-uwi, 2 milyon. 2 million pesos, 3 million, 2 million. Yung Brother Sid, sinabi sa akin member siya doon dati. Pag-uwi, kinahakot yung pera ng mga simbahan doon na, siyempre, mga trabaho doon, mga OFW, yan daming pera. Uwi. Tapos yung sekretary daw doon nakailang palit na ng pangalan, pero siya pa rin. Yan, sabihin lang sa akin ni Brother Sid. Simbahan ng Panginoon nyo. Diba? Money making church. Hindi wala pong naman. Baptist yan, no? So mga kapatid, sana po tuloy-tuloy lang tayo sa gawan sa Panginoon. Praise God na nakarating po ako uli. Okay, that's all mga minamahal. Okay, Padre Jun, isa po tayo. Amen. Okay, Pastor. So, mga kapatid, paano ba natin malaman ang totoong simbahan ng Panginoon na kanyang tinayo? By history. Historically. Yan, dapat malaman natin na mayroon tayong nag-perpetuate ang simbahan. Hindi pwede hanggang 3 link lang, naputol na yung simbahan mo. Dapat yung simbahan mo, historically, manggagaling sa Jerusalem. Yun ang link natin by history. What else? Scripturally. Dapat yung turo, yung doktrina ay nasa Biblia. Hindi turo ng tao, hindi turo ng free will ng tao. Ang kaligtasan natin sa Diyos, yun ang simbahan ng Panginoon. Bakit? Dahil ang simbahan ng Panginoon, yung Spirit of Truth will teach us all truth. Kaya nasa simbahan yung lahat ng tama. Lahat ng truth. Kung meron man sigurong truth sa kabilang simbahan, half truth yun. Pero ang simbahan talaga ng Panginoon, nandoon ang truth. So, yan ang malalaman natin yan sa Scripture. Kaya nga, you study the Scripture. Kailangan talaga naman magsaliksik tayo para malaman natin sino ang nasa tama, sino ang nasa mali. Simbahan na tama, ang simbahan na mali. Kung tayo'y nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Okay? So, salamat sa binigay sa atin ng mensahe ng Panginoon. By the way, next Sunday is our Lord's Supper. So, wala tayo morning, afternoon yung service natin. At 3 o'clock. At least often as we can, once a month. Aron tayong ang iba nga twice a year. Diba? Once a year. Iba nga wala sa biyaya ng Panginoon tayo binigyan tayo rito ng once a month para ng Lord's Supper. Bakit napakahalaga ng Lord's Supper Till I come. Yun ang ordinansya yun ng Panginoon sa simbahan. Tapos, babaliwalain lang natin. So, yan, napaka-importante yung Lord's Supper next Sunday. Okay, so, ano pa ba? So, yun, ang natin next Sunday. Be reminded na afternoon ng service natin. Okay, shall we stand up please and let us sing one more song, Brother Dan? Brethren, open again our hymnals to number 99. 99, when we all get to heaven. Amen. We have in heaven a better and enduring substance. Hebrews 10:34.
Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. Number one, sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He prepared for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk down every pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall thrill the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Okay, by the way, this afternoon, mayroon pa tayong service. Wag mo na kayong umuwi. Kahit paminsan-minsan lang naman ito. Sa ilang taon, twice a year lang. So, this afternoon, mayroon tayong service. So, si Pastor Gonzaga, mamayang hapon, at saka si Pastor Castillo din. Sila ring dalawa, mamayang hapon. Kaya, lubos-lubusin na natin ang kanilang presensya. Nandito sila sa atin, makapagkinig tayo ng iba namang mensahe. Pati din naman ako para sila naman maririnig ninyo. Okay, I hope hindi muna kayo umalis. Bigyan natin ng pagkakataon na will remain hanggang sa matapos yung service natin mamayang hapon. Okay? And this time, ating i-close ang ating morning service by pamagitan ng pag-ampo. Brother Dandan, come forward, Brad. Close us the word of prayer and also pray for the food. Let us pray. Most highest and most blessed, most all-powerful, mighty God of Israel, we are thankful that you gather us this day, this morning. First and foremost, to bow down before you, reverence you, give our life to you because you created us. We thank you, Lord, for the exhortation that we hear today. We hope that it will remain in our thoughts and senses. Thank you for the Holy Ghost for expressing Himself in our middle. Again, we are thankful for the messages that we hear today, Lord. We pray this afternoon that you still the people will still